kamusta na kayo? Natanggap niyo na ba ang balikbayan box ha? Oo, ate. Ang saya nga ng mga pamangkin mo eh. Lahat ng sapatos ay kasa sa kanila. Mabuti naman kung ganon. Ate, yung anak ko palang si Ashley malapit na ang birthday. Nagre-request ng bagong iPhone eh. Hindi na ba ayos yung huling binigay ko sa kanya? Nung nakaraang taon pa yun, te. Baka ako na lang magtyaga dun. Kailan ba ang birthday niya? Nakalimutan ko na kasi eh. Sa 1 linggo na. Sa 1 linggo na lang ako magpapadala ng pambili ng iPhone ni Ashley ha. Siya nga pala ate, meron pinapasabi sa'yo si Kuya Ted. Kung pwede daw padala mo rin yung panganay niyang anak ng pandown sa motor. May trabaho na kasi. Gagawin niyang service. Siya lang daw maghuhulog buwan-buwan. Bakit kailangan pang padaanin sa'yo? Pwede naman silang dumiretso sa akin ah. Nahihiya lang sila magsabi sa'yo dahil nakakarami na rin sila ng hingi sa'yo eh. Naku, nahiya pa talaga sila. Pwede ko ba kayong tanggihan? Sabihin mo na lang na isasabay ko na sa ipapadala ko sa yung pambili ng cellphone ni Ashley. Salamat ha. Ang bait mo talaga. Pinaka-the best na ate ka talaga sa buong mundo. Nambola ka pa. Wala na ba kayo ipagbibilin? Wala na ate. Tatawag na lang ako sa'yo kapag merong hihingi ng mga pamangkin mo. Teka. Gusto ko pa kasing makausap isa-isa ang mga pamangkin ko eh. Pwede ba? Tsaka na te, busy sila eh. Ako din pala meron pang gagawin. Tsaka na lang din tayo mag-usap ha. Teka lang Ronald. Binabaan na agad ako. Ay, hindi man lang naalala na kaarawan ko ngayon. Halos 30 taon na akong pabalik-balik dito sa Kuwait bilang OFW. Wala akong sariling pamilya dahil bilang panganay. Ginampanan ko na ang obligasyon ng aking mga magulang sa mga kapatid ko. Maaga kasi kaming naulila. Nang sabay mamatay sina tatay at nanay sa isang karambola sa highway. Happy birthday po, Manay Chona! Salamat Iha. Mabuti ka pa naalala ang birthday ko. Hindi po ba kayo binati ng mga kapatid at pamangkin ninyo? Busy kasi sila kaya nakalimutan na. Grabe naman na hindi nila naalala. Samantalang sila, kabisado ninyo ang mga birthday nila. Hanggang mamayang hating gabi pa naman ang birthday ko eh. Baka maalala rin nila akong batiin. Alam na po ba nila na uuwi na kayo? Hindi ko sinabi. Dahil balak ko silang sorpresahin. Sa totoo lang po nalulungkot ako na uuwi na kayo sa atin. Sana naman payagan ako ng amo natin na magbakasyon. Basta lalo mo lang sipagan sa trabaho. Papayagan ka rin nila. Sinusunod ko naman ang lahat ng bilin ninyo Bilib nga din po ako sa inyo. Biruin nyo, nakatagal kayo ng ganun katagal dito. Ako nga, ilang buwan pa lang. Gusto ko nang umuwi kaagad sa atin dahil sa tindi ng homesick ko. Ay, buti na lang po nariyan kayo para palakasin ang loob ko. Ganyan din naman ako nung unang tapak ko rito Nilakasan ko lang din ang loob ko para sa mga kapatid kong nag-aaral pa noon. Napakaswerte po ng mga kapatid ninyo sa inyo. Sana po alagaan nila kayo ngayon na hindi na kayo makakapagtrabaho. Oo naman Iha. Kaya nga hindi na rin ako nakaisip na mag-asawa Dahil alam ko namang nariyan lang ang mga kapatid ko at mga pamangkin. Hindi nila ako pababayaan Huwag niyo nga po palang kalimutan na ibigay sa akin ang address ninyo ha. Dadalawin ko po kayo kapag nakauwi ako sa atin. Kapag nakauwi na ako sa atin, alagaan mo ang sarili mo ha. Huwag ka magpapalipas ng gutom. Mabuti nga mababait at hindi madamot ang mga amo natin Oo nga po Swerte natin sa kanila. Hindi lang yun. Isa sa mga mayayaman na pamilya dito sa Kuwait ang mga amo natin. Isa pa nga sa inaalala ko, sina Hesa at Aisha. Ayaw ipaalam sa kanila ng nanay nila ang pag-alis ko. Mabuti na lang nasa bakasyon sila sa araw ng pag-uwi ko. Sigurado po na malulungkot sila kapag umalis kayo. Mula ba namang bata kayo na ang nag-alaga sa kanilang dalawa. Sigurado. Pipigilan nila kayo kapag nalaman nila ang balak nyo. Ako din naman malulungkot at mamimiss ko sila. Kaya lang napapagod na rin kasi ako sa trabaho. Gusto ko naman makasama ang totoo kong pamilya. Kaya nga po pinayagan na kayo ng amo natin kahit labag sa loob nila.
Ano po ang iniisip ninyo? Iniisip ko lang kung anong mga gagawin ko kapag nakauwi na ako sa atin. Malamang hindi na rin ako papayagang kumilos ng mga kapatid ko. Baka doon ko maranasan ang buhay, Reyna. Sa dami po ng sakripisyo nyo sa kanila, tama lang po na suklian nila kayo ng pag-aasikaso rin. Oo naman, kilala ko mga kapatid ko, no? Mababait silang lahat. Baka nga pag-agawan pa nila ako Hindi ko maiwasang mapangiti tuwing maiisip ko ang pag-uwi sa Pilipinas. May bahagi ko ang nalulungkot. Dahil matagal din ako nagtrabaho bilang kasambahay. Napamahal na rin sa akin ng mga amo ko. Lalo't napakabait nila. Lalo na ang 2 kong alaga na ngayon ay mga dalaga na. Baka naman po magkasakit na kayo niyan, Manay Chona. Ilang gabi na kayong hindi natutulog Excited na kasi talaga ako sa pag-uwi ko Parang gusto ko nang hilahin ng mga araw. Sa makalawa na po kayo uuwi. Huwag naman po kayo magmadali. Gusto pa kasi namin kayo makasama Pasensya ka na, Lynn, ha. Hindi ko man lang isinaalang-alang ang nararamdaman ninyo. Naiintindihan naman po namin kayo. Kung nasa katayuan din namin kayo ganun din siguro ang mararamdaman namin. Sana lang, Manay Chona, habang nandito ka pa, kami na muna ang pagtuunan mo ng pansin. Oo naman, ipagluluto ko nga pala kayo. Maiba po ako. Tinanggap niyo po ba ang alok ng amo natin? Hindi na kailangan, marami na silang naibigay sa akin. Tsaka may ipon naman ako. Ipinadala ko na sa kapatid ko. Sobra-sobra na yun para mabuhay ako na masagana. Buo po talaga ang tiwala ninyo sa mga kapatid nyo, ano? Hindi niyo po ba nababalitaan ng kwentong OFW? Nabalitaan ko nga yan. Nakakaawa din sila pero naniniwala din kasi ako na baka may dahilan yung mga kaanak para pabayaan sila. Baka naman hindi sila naging mabuti sa kanila. Ang mga kapatid ko naman hindi nila gagawin yun sa akin. Sa bagay nga po, kayo po ang mas higit na nakakakilala sa kanila. Tsaka, iba-iba naman po ang kapalaran ng tao Kaya kung ako sa inyo, Manay Chona, tanggapin niyo na ang alok ng ating amo. Bahala ng amo natin doon. Ano pong bahala ng mga amo natin? Kung ibibigay ba niya sa akin balang araw tatanggapin ko. Kaya nga sabi niya sa akin kahit anong mangyari wag ako magpapalit ng numero. Oo nga pala, Manay. Baka naman pwede nyo nang palitan yung cellphone nyo kapag nandun na kayo. Aba, lumang-luma na yan Nakailang palit na kami ng cellphone. Kayo hanggang ngayon yan pa rin. Nagagamit pa naman ito Sayang ang ipambibili ko. Lagi na lang kayong ganyan. Nangihinayang bumili para sa sarili pero sa mga kapamilya, hindi. Malay mo kapag nakita ng mga kapatid ko na ganito lang ang cellphone ko Sila na magkusang bilhan ako. Masarap din kasi sa pakiramdam na bibilhan ka ng mahal mo sa buhay. Matanong kong halam po, Manay, ano po ang trabaho ng mga kapatid nyo? Yung sumunod sa akin binigyan ko ng talyer. Pinag-aral ko rin yung 2 niyang anak. Parehong sa corporate nagtatrabaho. Yung pangatlo naman pinatayuan ko ng grocery store at may apartment na pinapaupahan. Kakagraduate lang nung bunso nilang anak. Yung binigyan ko ng pang-down sa motor. Yung bunso naman namin pareho pa nag-aaral sa college ang 2 anak. Nagpaparenta naman sila ng mga sasakyan. Nakakabilib po kayo sa nagawa ninyo sa mga kapatid nyo. Kanino po kayo sa kanila tutuloy kung sakali? Doon sa bahay ng bunso kong kapatid na si Ronald. Ako kasi nagpagawa ng bahay nila Sabi ko kahit bigyan na lang ako ng maliit na kwarto ayos na yun sa akin. Sana po nakapagpagawa kayo ng sarili ninyong bahay. Hindi ko na kasi mauuna yun noon Mas inuna ko na makapagtapos sa mga kapatid ko. Tapos kayo pa rin po nagpapaaral sa mga anak nila. Sa halip na sana sila na lang para mauna naman po ninyong sarili nyo. Masaya naman ako na sila ang inuna ko kaysa sa sarili ko. Sigurado na masaya ang mga magulang namin sa nagawa ko. Sigurado po yun.
Tulungan ko na nga po kayo sa pag-aayos ng mga gamit ninyo. Aba, puro pasalubong yata to ah. Oo, mamimigay din kasi ko sa mga kapitbahay at sa iba pa naming kamag-anak. Naging madamdamin ng huling araw ko sa mansyon ng amo ko. Maliban kay Lynn, may 2 pa kaming kababayan na driver ng pamilya at isang kusinera. Naiyak at niyakap din ako ng 2 Indonesian na kasamahan namin. Para na rin kasi kaming pamilya. At ako ang tumatayo nilang ina. Mag-iingat po kayo doon, Manay, ha? Para sa inyo, iingatan ko ang sarili ko. Yung mga billing ko sa inyo, ha? Huwag niyong kalilimutan lahat. Lagi niyo ba naman ipinapaalala eh? Hindi po talaga namin yun makakalimutan. Kapag hindi kayo busy, pwede naman tayo mag-usap sa video call Pupuntahan ko po kayo sa inyo. Oras po na payagan ako ng amo natin na magbakasyon. Aasahan ko yan, ha? Alam mo naman ang address ng bahay ko Pati tuloy ako naluluha na rin sa'yo Kanina ko pa nga pinipigilan dahil ayoko sana mamaga ang mga mata ko. Pasensya na po, Manay. Hindi ko lang po talaga mapigilan ng umiyak. Alam niyo naman po na kayo ang tinuturing namin na nanay dito Lalo na ako, na wala naman talaga nakagisnan na ina. Itinuring na rin kitang anak. Ikaw na ang pumuno sa pagkukulang ko, ha? Mamimiss kita kapag nasa amin na ako. Kaya pakiusap, ha? Huwag mong kalilimutan na tawagan ako kapag wala ka nang ginagawa rito. Opo, Manay Chona. Mahal ko kayong lahat. Kasama kayong lahat sa mga dasal ko. Sandaling nawala ang saya at excitement ko sa pag-uwi sa Pilipinas. Dahil sa nakikita kong lungkot sa mga mukha nila, isa-isa ko pa silang niyakap. At maging ang amo ko halos ayaw na akong pakawalan sa pagkakayakap niya. Hanggang sa loob tuloy ng sasakyan na maghahatid sa akin sa airport ay umiiyak ako. Halos 16 na oras din na naging biyahe ko. Kahit nakakaramdam ng pagod, masaya ako. Dahil sa wakas nakauwi na ako sa sariling bayan. Nakauwi na nga ako ng Pilipinas. Sa wakas makikita at makakasama ko na rin ang pamilya ko. Siguradong magugulat sila sa pagdating ko. Sumakay na lang ako ng taxi kahit mahal dahil sa dami ng bitbit ko. Habang lula na tinatahak na namin ang daan pa uwi, magkahalong kaba at excitement ang nararamdaman ko. O ano, sumagot na bang ate mo? Hindi pa nga Kahapon pa siya naka-offline. Hindi kaya may masamang nangyari sa kanya? Sira ka talaga, no? Anong mangyayari sa kanya dun Ang sarap nga ng buhay niya sa ibang bansa. Ngayon lang kasi nangyari na hindi siya sumasagot Dati naman kahit nagtatrabaho siya, naka-online pa rin siya. Hindi naman kasi mahigpit ang amo niya Baka naman isinama ng amo sa biyahe tapos walang signal sa pinuntahan nila. Sana nga ganun ang dahilan. Kailangan pa naman nila nanay ng pera sa 1 linggo at magpapacheck up na naman. Sigurado, meron na namang irereseta ang gamot ng mga doktor. Bakit kasi kailangan mo pang iaasa kay ate ang pampacheck up ng nanay mo? May pera ka naman dyan, di ba? May pinaglalaanan ako ng pera ko dito. Tsaka, marami namang pera ang ate mo Barya lang yun sa kanya, no? Kahit na. Hindi naman sila obligasyon ng ate ko Nahinto naman sa pag-uusap ang mag-asawa nang huminto ang taxi na sinasakyan ko sa tapat ng gate ng bahay. Nagkatinginan pa ang kapatid ko at ang asawa niya bago natataranta na sinalubong ako. Hindi rin sila magkandaugaga sa pagbuhat ng mga dala kong maleta. Kumusta na kayo? Parang gulat na gulat pa rin kayo Hindi kasi kami makapaniwala na nandito ka na. Oo nga ate. Hindi ka man lang nagpasabi. Hindi ka tuloy namin napaghandaan. Sinadya ko talagang hindi sabihin. Gusto ko kasi kayong sorpresahin Ang mga pamangkin ko. Nasa eskwelahan pa sila. Mamaya pang hapon ang uwi nila. Ay, ang sarap sa pakiramdam na nakauwi na rin ako dito sa atin. Iba talaga kapag nasa sarili kang bayan. Sigurado, mas masarap ang buhay ninyo sa ibang bansa.
Nakikita naman namin ang mga post ninyo sa Facebook eh. Kung saan-saan na pala kayo nakakarating. Isinasama lang ako ng mga amo ko. Kung ako lang mas gusto kong maiwan sa bahay at maglinis. Mas nakakapagod kasi na sumama sa mga biyahe nila At least ate, nakarating ka na sa iba't ibang lugar. Yun nga lang talaga. Tsaka masaya din naman. Mga pasalubong ba ang mga to? Oo. Hintayin na lang natin ng iba bago ko ipamigay ang mga pasalubong. Naku, sigurado te, gutom ka na. O-order na lang ako para mabilis. Ano bang gusto niyong pagkain? Kahit na ano na lang ang orderin mo. Hindi pwedeng kahit na ano lang. Mahal, mag-order ka ng espesyal na putahit kakanin. Yun ang namimiss ni ate. Yung kakanin dito sa atin. O, teka lang, mag-order na ako. Maiwan ko na muna kayo ha. Tatawagin ko na rin ng mga bata para pumunta dito. Ate, matagal ba ang bakasyon mo dito sa atin? Ang totoo niya, nag-resign na ako sa trabaho ko. Hindi na ako babalik sa Kuwait. Ha? Bakit naman te? May sakit ka na ba? Hindi mo na ba kaya magtrabaho? Wala naman akong iniindang sakit maliban sa rayuma ko. Gusto ko na rin kasing magpahinga sa trabaho. Biruin mo ba naman halos 30 taon na rin ako bilang OFW. Paano yung mga pamangkin mo? Hindi pa sila nakakatapos Mga anak mo na lang naman na nag-aaral. May negosyo naman kayo mag-asawa, hindi ba? Kaya nyo na silang pag-aralin. Sa bagay nga ate, gagraduate na rin naman ang panganay ko sa 1 taon. Bali si Ashley na lang ang pag-aaralin namin. Pasensya ka na te iniasa na namin sa'yo. Wala yun. Naiintindihan naman kita Nandiyan na pala sila ate at kuya. Dumating ang 2 pa naming kapatid at mga asawa nila. Kasama din ang iba ko pang pamangkin. Pagkatapos ng yakapan at batian, pinagkaguluhan na nila ang mga pasalubong ko. Nagkaroon din ng masayang kainan sa bahay. Dumalo rin ang iba naming mga kamag-anak. Malalim na ang gabi nang magsiuwian sila na malapit lang din naman ang bahay. Dahil pagod sa biyahe, tanghali na nakahiga pa rin ako. Tulog pa ba si Ate Chona? Oo, hayaan na lang natin siya magpahinga. Siguradong napagod yun sa haba ng biyahe. Binilhan ko ang ate mo ng mga isda. Baka magustuhan niya itong iulam. Inagahan ko talaga ang punta sa palengke para maabutan ko mga sariwang isda. Inilista ko nga pala mga binibili ko para bago umalis ang ate mo masingil mo ang mga ginastos natin habang nandito siya. Wala nang balak umalis si ate. Ha? Ano ang ibig mong sabihin? Wala na siyang balak magtrabaho sa Kuwait. May sakit ba ang ate mo? Tinanggal ba siya sa trabaho ng amo niya? Wala naman daw siyang sakit. Bastang sabi niya napapagod na daw siya sa pagtatrabaho. Ang tagal na rin naman niya kasi sa abroad Wala naman pala siyang sakit. Nag-resign siya kaagad sa trabaho. Dapat umuwi siya. Yung hindi na talaga niya kayang magtrabaho. Anong gagawin niya dito? Saan siya titira? Malamang dito siya titira. Dahil siya naman ang nagpagawa ng bahay natin Di ba usapan nun, bibigyan natin siya ng kwarto? O sige, dito siya titira. Ang tanong, ano nga ang gagawin niya? Huwag mong sabihin na hihilata na lang siya maghapon dyan sa kwarto. Tutulong naman si ate sa gawain dito. Hindi naman siya sanay na walang ginagawa Ganun na lang ba yun? Paano ang pagkain niya at iba pang gastusin? Baka naman meron pa siyang perang na itatabi. Imposible naman na walang ipon si ate. Hindi rin kasi nag-iisip ang ate mo, no? Hindi pa nga niya napagtatapos ng pag-aaral ang 2 nating anak Mabuti pa yung iba mong pamangkin na pagtapos niya. Huwag ka nga umasta ng ganyan. Baka marinig ka ni Ate Chona. Baka kung ano pang isipin niya. Siguraduhin lang niya na hindi siya magiging pabigat sa atin. Sinasabi ko sa'yo Ronald, iba ang ugali ko. Kung magiging pabigat rin lang siya sa atin, doon na lang siya sumiksik sa iba ninyong kapatid. Mas hindi hamak na mas marami silang pera kaysa sa atin. Kung makapagsalita ka naman parang hindi nakatulong si Ate Chona sa atin Siya nga ang dahilan kung bakit maginhawa ang buhay natin Mas malaki ang naging pakinabang ng mga kapatid mo sa kanya, no? Kaya dapat doon siya sumiksik. Siya nga ang nagpagawa ng bahay na ito. Tama lang na dito siya tumira. Sa kanya ba nakapangalan ng bahay na to? Di ba hindi? Kaya wala siyang karapatan dito. Tama na nga. Baka mamay gising na pala si Ate Chona, nadidilig tayo. Mabuti nga yon para alam niya kung saan siya lulugar.
Kaya siguraduhin lang talaga niya na hindi siya pabigat sa atin dahil kung hindi, sisipain ko siya palabas. May 1 linggo na ako sa bahay. Nang mapansin ko, malamig na pakikitungo sa akin ng hipag kong si Geraldine. Nag-umpisa lang naman ng hindi niya pagpansin nung magsabi siya na ipasyal at ipag-shopping ko silang mag-anak. May ginagawa ka ba? Wala naman, te. May kailangan ka ba? Itatanong ko lang sana kung galit ba sa akin ng asawa mo. Ilang araw na kasi na hindi niya ako kinikibo eh. Ni hindi man lang magpasalamat sa akin na tumutulong ako sa gawaing bahay at sa pagluluto. Pagpasensya mo lang, te, si Geraldine. Tupakin talaga ang asawa kong yun eh. Ayoko kasing nasa iisang bahay tayo eh. Hindi tayo nagkakaintindihan. Katulad ng anak mo si Ashley. Hindi na rin ako pinapansin. Galit ba siya dahil hindi ko siya binilhan ng iPad? Yung si Dex galit din dahil hindi ko nabilhan ng motor. Ako nang humingi ng pasensya sa inaasal ng mga anak ko, te. Nasanay lang kasi sila na lahat ng hilingin nila, ibinibigay mo. Hindi mo ba sila mabilhan ng mga gusto nila? Kasi ate, mahinang negosyo ko ngayon eh. Tapos ang mahal pa ng tuition fee nila dahil parang nasa private. Tapos wala naman akong katuwang sa pagpaparal sa kanila. Pasensya ka na ha. Wala na akong maibibigay pa eh. Wala naman kasi kong ipon dahil sa inyo ko pinapadala. Gusto ko kasing maging maayos ang buhay niyong 3. Naintindihan ko, te. Magiging maayos nilang negosyo namin. At dito ko na rin kukunin ang mga panggastos dito sa bahay. Hindi ka ba tinutulungan ng 2 nating kapatid? Napakadamot naman ni na Kuya Ted at Ate Jolina. Akala mo nga kung sino na eh. Palibasa kasi, kontrolado na ng mga asawa nila mga pera nila. Hindi ganyan ang inaasahan ko. Ang billing ko sa inyo, magdamayan kayo sa lahat ng oras. Nakalimutan nyo na yata eh. Malaki na pinagbago nila mula nung lumago ang mga negosyo nila. Samantalang galing naman sa iyo mga puhunan nila. Lahat naman kayo tinulungan ko. Dahil gusto kong mapabuti ang buhay ninyo. Pero hindi naman tama na dahil sa pera magkakalayo kayo bilang magkakapatid. Hinahayaan ko na lang sila. Hindi pa naman kami naghihirap ng pamilya ko eh. Isa sa mga araw na to kakausapin ko sila para makamusta na rin. Ikaw ang bahala, te. Mamaya kakausapin ko si Geraldine tungkol sa pakikitungo sa'yo. Tuwing kumakain sila mag-iina, hindi man lang ako alukin. Kahit sa panonood ng TV, pinagbabawalan ako. Ayoko naman magsumbong kay Ronald. Hindi ko gusto na ako ang pagmumulan ng away nila. Bakit ba ganyan mo tratuhin ang ate ko, ha? Pati mga anak natin. Hindi na marunong rumespeto. Dahil hindi lang sila napagbigyan? Ang damot naman kasi ng ate mo eh. Parang yun lang ang hinihingi ng mga anak mo eh. Hindi pa niya maibigay. Wala na ngang pera si Ate Chona. Naubos na raw sa atin. Umaasa lang siya na kukupkupin namin siya magkakapatid. Bakit kasi umuwi siya dito kung wala naman pala siyang ipon? Tapos magpapakargo pa sa atin. Dapat doon siya sa 2 ninyong kapatid. Inaasahan nga ni ate na dito siya titira. Dahil siya nagpagawa ng bahay na ito. Hindi nga niya bahay to. Sa atin to. Wala siyang karapatan dito. Kahit na sa akin nakapangalan to, alam naman natin na pera niya ang pinagpagawa natin. Ang mabuti pa, paalisin mo na siya dito. Kesa naman sa magkaroon tayo ng problema. Saan naman pupunta si Ate Chona? Kaya nga nandito siya sa atin eh, dahil wala na siyang pupuntahan. Wala akong pakialam. Basta paalisin mo na siya dito. Bumalik na lang kamo siya sa Kuwait. Magtrabaho siya para may pakinabang siya. Hindi ko yun magagawa sa kanya. Malaki ang utang na loob ko sa kanya. Kung hindi mo kaya, ako ang magpapalaya sa kanya. Geraldine, saan ka pupunta? Bumalik ka nga rito. Parang walang naririnig na tumalikod at tumakbang paalis si Geraldine. Nagulat pa ako nang bigla na lang siyang pumasok sa kwarto na walang abiso. Halata din sa kanya ang galit na ipinagtaka ko. Hindi ka ba marunong kumatok ha? Hindi ko kailangan kumatok sa sarili kong pamamahay. Ano ka mo, bahay mo? Nagbibiro ka ba? Mukha ba akong nagbibiro, ha? Bahay ko to. At ako ang nagpagawa nito. Wala kang karapatan na angkinin to. Bakit? May katibayan ka ba na sa'yo ang bahay na to? Ako kasi meron. Kaya hinay-hinay ka ha sa mga binibitiwan mong mga salita.
Baka sipain kita palabas dito. Walang iya ka. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko sa inyo, ito pa ang igaganti mo? Oh, bakit? Ikaw naman ang gusto magbigay ng mga material na bagay at pera sa amin Kaya wala kang karapatan na sumbatan kami. Lumayas ka rito sa bahay ko. Pag-aari ko to. Wala kang karapatang tumira rito. Ikaw ang lumaya sa bahay na to. Hindi namin kailangan ng dagdag na palamunin. Doon ka sumiksik sa dalawa mong kapatid. Tignan natin ang tigas na mukha mo sa gagawin ko sa'yo. Bitiwan mo ako! Ano ba? Hindi mo ako mapapaalis sa bahay namin. Amin to! Nakapangalan kay Ronald ang bahay na to at kasal kami. Kaya mas may karapatan ako sa bahay na to kesa sa'yo. Hindi ko akalain na wala kang delikadesa at utang na loob. Halika dito. Ha? Nasa sala na kami ng bahay nang lumabas si Ronald at ang dalawa kong pamangkin. Agad naman kaming inawat ng kapatid ko. Tama na! Ano ba kayo? Dinig na dinig sa labas ang pag-aaway nyo. Nakakaya sa mga kapitbahay natin. Yang asawa mo ang pagsabihan mo. Ang kapal ng mukha na palayasin ako. Samantalang siya ang sampid dito. Ikaw ang sampid dito. Pag-aari namin ang bahay na to. Kahit anong gawin mo, hindi mapapasa iyo ang bahay na to. Saka ba kumukuha ng kapal ng mukha ha? Hindi ko alam kung ano nagustuhan sa'yo ni Ronald Napakasama ng ugali mo. Labas ka na kung anong nagustuhan sa akin ni Ronald. At least ako may pamilyang matatawag. Ikaw, tatandang mag-isa. Oo nga pala, matanda ka na nga pala. Kaya pinagsisiksikan mo ang sarili mo sa amin. Natatakot kang mamatay mag-isa, kaya di bali na maging pabigat ka sa amin. Masyado kang makasarili. Bastos ka! Walang modo! Dapat sa'yo pinadudugo ang bibig! Walang hiya ka? Bitiwan niyo ako! Kakalbuhin ko matandang yan! Tama na sabi! Iloyin nyo na muna dito ang mami nyo. Sumama ka na muna sa mga anak mo, Geraldine. Palayasin mo na yung kapatid mo dito! Ikaw na matanda ka, hindi pa tayo tapos! Sinundan ko pa ng matalim na tingin ng hipag ko. Habang hinihila ng magkapatid papasok ng kwarto nila. Nang balingan ko si Ronald para sitahin sa inasal ng asawa niya, agad niya akong pinahinto sa pagsasalita. Dahil sa nangyari, hindi na kayo pwede magsama sa isang bubong ni Geraldine. Hindi na talaga. Nakita mo naman ang ginawa sa akin ng asawa mo. Walang utang na loob. Saan mo ba napulot ang babaeng yun? Parang ka na lang ugali. Mas mabuti na doon ka muna kina Kuya Ted o Ate Jolina. Mas di hamak naman na mas malaki ang bahay nila kaysa sa amin. Tsaka, mas marami silang pera dahil magandang takbo ng negosyo nila kumpara sa negosyo namin. Ha? Ronald? Pinapaalis mo ko sa sarili kong pamamahay? Ate, nasa pangalan kong bahay na ito. Wala kang karapatan. Kung dahil sa'yo magkakagulo kami, mabuti pang doon ko na lang makitira kina Kuya Ted at Ate Jolina. Hindi ka nila tatanggihan. Dahil ikaw naman ang nagpaaral sa mga anak nila hanggang makatapos. Hindi ako tumutol nun nang sabihin mo na sa'yo mo ipapangalan ng bahay na to. Dahil may tiwala ako sa'yo na hindi mo to aangkinin. Bakit ngayon ako pa ang nawalan ng karapatan? Pasensya ka na ate. Pero kailangan kong piliin ang pamilya ko. Ihatid na kita kay Kuya Ted. At ako na rin ang bahala magpaliwanag. Bakit, Ronald? Bakit? May kasalanan ka rin naman te. Hindi ka muna nag-ipon bago ka umuwi. O di kaya nagtrabaho ka muna, total kaya mo pa naman Kaya lang naman ako umuwi na dahil gusto ko kayong makasama habang malakas pa ako. Pagkatapos ng mga sakripisyo ko sa'yo, ito lang palang mapapala ko. Ayusin mo na mga gamit mo te. Ihatid na kita kay Ate Jolina. Hindi na ba talaga magbabago ang isip mo, ha? Mahirap din sa akin ang desisyon na ito. Pero wala kasi akong pagpipilian. Aayusin ko lang ang mga damit ko. Gusto ko pa sanang magmatigas, pero nakita ko ang determinasyon sa mukha ng kapatid ko. Awang-awa man ako sa sarili. Nagkaroon naman ako ng pag-asa na ako ang kakampihan ni Jolina. Pero ganun na lang ang pagkabigla ko. Dahil tumanggi siya na doon ako tumira.
Ang katwiran niya ayaw daw ng asawa na merong ibang tao sa bahay nila. Ganon din ang katwiran ni Ted. Pakiramdam ko para akong bagay na pinagpapasapasahan nila. Bakit kasama mo pa rin siya? Akala ko ba dadali mo siya kina Kuya Ted at Ate Jolina? Ayaw nilang tanggapin si ate. Ang dami nilang dahilan. Keso ayaw daw ng asawa ni Ate Julia na may ibang tao sa bahay nila. Si Kuya Ted, ganun din ang dahilan. Keso wala ng kwarto para kay ate. Alam nila na hindi maganda ang takbo ng negosyo natin. Sa atin pa talaga isisiksik ang kapatid nyo? Bakit mahirap kayong kupkupin ako? Dahil ba sa wala na kayong pakinabang sa akin? Dahil wala na akong maibigay, ha? Maling nga yata na bumalik ako rito. Akala ko sabik din kayong makita at makasama ako. Nagkamali pala ako. Ngayon mo lang naisip kung kailang nandito ka na. Mabuti pa te, magpahinga ka muna. Saan mo siya patutulugin? Sa kwarto niya dati? Hindi na siya pwede dito sa loob ng bahay natin. Saan mo naman balak patulugin si ate ha? Doon siya sa bodega, sa likod ng bahay. Pero... Huwag ka nang tumutol. Dahil kung hindi, sa kalye siya matutulog. Huwag na niyang ipaglaban ang bahay na to dahil wala siyang magiging laban sa atin. Tandaan mo, Geraldine. Lahat ng masamang ginawa mo babalik sa'yo ng doble. Huwag ka nang manakot pa. Pasalamat ka nga At tinanggap ka pa rin namin sa bahay na to. Kung hinihintay mong magpasalamat ako sa'yo dahil sa pagpayag mong patirahin ako sa sarili kong pamamahay, hindi ko gagawin yon. Hindi ko nahihintayin ang pasasalamat mo. Pero bilang kapalit ng pagtira mo dito sa bahay namin, pagsisilbihan mo kami. Ikaw ang maglalaba at maglilinis dito. Tutal yan naman ang trabaho mo sa Kuwait Sobra naman yata yan. Anong sobra? Tama lang naman. Wala naman siya inaakit ng pera dito Aba, hindi biro na magdagdag ng palamunin dito sa bahay Hindi na makataong gusto mong gawin sa kapatid ko Sige, gagawin ko na lang kung anong gusto ng asawa mo. Huwag na huwag kang magsusumbong kahit kanino sa nangyayari sa'yo dito. Dahil pulis ang kapatid ko. Pwedeng-pwede kitang ipadampot na lang basta sa kanya. Si Ronald na nagdala ng mga gamit ko. At hinatid na niya ako sa sinasabi ng asawa na bodega sa likod ng bahay. Maliit lang yon at may papag. Nanliit ako bigla sa mga nararanasan ko. Bigla ko tuloy naalala ang buhay ko sa Kuwait. Kahit hindi ko kadugo ang mga kasama ko, parang pamilya ang turingan namin. Ate, pasensya ka na Sumunod ka na lang kay Geraldine. Iba kasi ang ugali ng kapatid niyang pulis baka kung ano pang gawin niya sa'yo. Kaya pala ganun ang ugali ng asawa mo Malakas ang kinakapitan niya. Magiging komportable ka naman dito kahit maliit. Lagi ko tong nililinis para hindi pa mahaya ng ahas at mga daga. Bigla ko naalalang sinabi sa akin ng kasamahan ko sa trabaho. Tama siya sa lahat ng mga sinabi niya. Pero hindi ako naniwala sa kanya. Tungkol saan? Tungkol sa mga OFW. Na pagkatapos magsakripisyo alang-alang sa pamilya, iiwan din pala kapag wala ng pakinabang. Hindi mo kami pwedeng sumbatan dahil kinupkup ka pa rin namin. Dapat sina Kuya Ted at Ate Julie ang sumbatan mo. Para saan pa? Hayaan ko na lang na usigin kayo ng konsensya ninyo. Hindi ka naman namin pinilit na gampanan ng papel ang mga magulang natin Ikaw naman ang nagkusa na pag-aralin kami at isakripisyo ang sariling kaligayahan. Ginawa ko lang yun dahil mahal ko kayo. Di bali nang wala akong marating sa buhay. Basta makapagtapos kayo at mabigyan ko ng magandang buhay. Ibig bang sabihin ako lang ang nagmamahal sa inyo? At wala kayong pagmamahal ni Katiting sa akin? Mahal ka rin namin. Pero sana maintindihan mo na may kanya-kanya na kaming pamilya. Kaya hindi ka namin pwedeng i-priority. Bumalik ka na sa bahay niyo. Baka hinihintay ka na ng asawa mo. Kung kaya mo pa naman magtrabaho, mag-apply ka ng kasambay para may sarili kang pera. Kesa naman nandito ka lang. Sigurado mamaltratuhin ka lang ng asawa ko. Ganun ka ba kahina para hayaan lang na gawin yun sa akin ng asawa mo? Hindi sa lahat ng oras lagi ako nandito sa bahay. Hindi ka naman niya sasaktan sa harapan ko. Pero paano nga kapag wala ako? Ayos na sa akin ng ganito. Ang mahalaga lang naman sa akin nakikita kita at nakakasama.
Sa inyong tatlo, ikaw ang pinakamalapit sa akin. Dahil bata ka pa noon at walang muwang nung mawala ang mga magulang natin. Nagpapasalamat ako sa pag-aarugwa mo sa akin mula nung bata ako. Sana lang huwag mo na lang laging binabanggit ang bagay na yan para konsensyahin kami. Huwag kang mag-alala. Huli ko na itong babanggitin sa'yo. Salamat naman kung ganun. Magpahinga ka na. Tsaka na lang tayo mag-usap. Nang mapag-isa tsaka ko lang ibinuhos ang luha na kanina ko pa pinipigilan. Buong buhay ko nun lang ako naawa ng gusto sa sarili ko. Sana naging makasarili na lang ako noon. Lahat ng sakripisyo at pagmamahal parang basura lang na itinapon ng mga kapatid ko. Buong gabi kong iniyakan ang nangyari sa akin. Para kanino yung pagkain na yan? Kaya Ate Chona, dadalhan ko muna siya. Sigurado na gutom na siya. Dapat bago siya kumain, magtrabaho muna siya dito sa bahay. Gagawin niya yan pagkatapos ng almusal. Baka naman mamihasa siya na puro kain lang ang gawin dito. Kagaya na namihasa tayo sa mga padala niya. Nakalimutan mo na ba? Nakinabang ka naman ah. Lahat tayo nakinabang pero bakit tayo lang ang dapat kumupkup dun sa kapatid mo? Hingan mo dapat ng panggastos ang ate at kuya mo. O di kaya magtrabaho siya. Malakas pa naman siya. Sinabihan ko naman siya na magtrabaho para may sarili siyang pera. Magtatanong-tanong ko sa mga kakilala kung saan siya pwedeng pumasok kahit kasambahay. Sa malayo siya dapat mamasukan, hindi dito sa lugar natin o sa malapit lang. Baka mamaya kasi, magkwento siya na inaapi natin. Sisiraan pa tayo ng kapatid mo Usapin ko rin ulit ang mga kapatid namin. Baka may alam silang trabaho. At yung ang sinasabi mo na panggastos. Mabuti naman sumang-ayon ka. Ang laki-laki ng gastos natin sa dalawa nating anak Puro sa tuition fee na nga lang napupunta ang kita natin Sayang nga lang at umuwi na agad kasi ang ate mo. Yan ang kinakagalit mo kay Ate Chona? Wala nang susuporta sa mga anak natin sa pag-aaral? Oh, bakit? Malaking tulong naman talaga sa atin Kaya nakakainis. Hindi na lang niya hinintay muna na makagraduate mga anak natin Parang 3 taon na lang Kahit naman makapagtapos ang mga anak natin sa tulong ni ate, ganyan pa rin ang magiging trato mo sa kanya dahil wala na siyang pera. Dalhin mo na nga yan sa kanya. Ikaaga-aga Sisirain mo na naman ang araw ko. Kung balak mo siyang utusan sa mga gawaing bahay, pakiusap lang. Huwag mo sana siyang sasaktan. Matakot ka sa karma. Respeto naman, lalo't mas matanda siya sa'yo. Hindi naman totoo ang karma. Di sana noon pa nakarma yung mga kapatid mo. Bahala ka kung ayaw mong maniwala. Basta yung bilin ko Oo na. Akala ko pinakamahirap na ang mga muhan sa ibang bansa. Hindi pala. Pinakamahirap ang pagsilbihan ng sariling pamilya. Hindi lang mabigat ang mga gawaing bahay. Maging ang masasakit na salitang matatanggap. Hoy, isama mo nga ito sa mga nilalabahan mo. Kailangan matuyo yan Gagamitin niya ni Ashley bukas. Pwede bang kumain muna ako? Kanina pa kasi ako nagugutom Pasado 3:00 na, wala pa akong tanghalian. Hindi ka pa nga nakakatapos Gusto mo na agad kumain. Kung binibilis-bilisan mo lang kasi ang kilos mo, sana marami kang trabaho ang natatapos. Tinapay at kape lang kasi ang inalmusal ko Kaya halos wala din akong lakas para kumilos. Hindi naman kasi ko sanay na yun lang ang kinakain ko. Ang sabihin mo, tamad ka lang. Puro pahinga ang gusto mo. Hanggat hindi ka nakakatapos maglaba dyan, hindi ka pwedeng kumain. Maawa ka naman sa akin Nanginginig na talaga ako sa gutom Kahit mahimatay ka pa sa gutom dyan, hindi kita bibigyan ng pagkain. Kung gusto mo, kumain ka ng papel. Para maibsan ang gutom mo. Maawa ka naman sa akin, Geraldine. Wala ka ba nanay Hindi mo man lang ba naiisip na malagay din siya sa ganitong sitwasyon? Hindi mangyayari ang sinasabi mo dahil masarap ang buhay ng mga magulang ko. Bilog ang mundo. Hindi sa lahat ng oras lagi kang nasa ibabaw. At ikaw ang laging mga ape. Tandaan mo sanang sinabi kong to. Bumalik ka na nga sa paglalaba mo kaysa sa kung ano-anong sinasabi mo. Huwag mo ubusin ang pasensya ko Kung ayaw mong ingudngud kong mukha mo dyan sa nilalabahan mo. Bastos ka talaga! Wala ka talagang galang sa katulad kong mas may edad sa'yo.
Wala akong nagawa kundi ang ituloy na lang ang paglalaba ko. Kahit nanginginig na ang kamay ko sa gutom. Matinding pagpipigil lang sa sarili para hindi ko kainin ang bula sa harapan ko. Sinulyapan ko ang pinto. Alam kong nakalak yun sa loob para hindi ako makapasok. Mula nang sa bodega ako natutulog. Tuwing naglilinis na lang ako nakakapasok sa ipinagawa kong bahay. Kahit nung makatapos ako sa paglalaba, hindi rin ako naalalang pakainin. Nagkasya na lang ako sa pag-inom ng tubig para maibsan ang gutom ko. Ate, tulog ka ba? Ikaw pala. Pasok ka. Nagpapahinga lang ako. Katatapos ko lang kasi maglaba eh. Kararating mo lang ba? Oo, dinalhan kita ng pagkain. Salamat naman dinalhan mo ko. Kanina pa kasi ko hindi kumakain eh. Pwede ko na bang kainin? Oo naman te, may pagkain naman sa bahay eh. Ba't hindi ka kumukuha dun? Bawal kasi kung pumasok sa loob ng bahay niyo eh. Lagi rin nakalak ang pinto. Sana naman eh. Kahit sa pagkain, wag niyo naman akong pagdamutan. Sa akin naman lahat ng trabaho eh. Hindi ko talaga kayang nalilipasan ng gutom. Huwag ka mag-alala te, sasabihan ko si Geraldine. Siya nga pala, kinausap ko si na Kuya Ted at Ate Jolina. Ano ang pag-usapan ninyong magkakapatid? Tungkol ba sa akin? Oo, nakiusap kasi ako sa kanila na kupkupin ka rin nila kahit ilang buwan lang sana. Pero ang titigas ng mga muka. Ganon din ang gusto nila. Magtrabaho ko na lang muna dahil kaya mo pa naman daw. Ay ang problema, ayaw naman nila akong tulungan na hanapan ka ng trabaho. Ano ba ang dahilan nila? Bakit ayaw nila akong patuluyin sa bahay nila? Nag-aalala kasi sila na kaya ka umuwi dahil may iniinda ka ng sakit at baka magpapaalaga ka lang sa kanila. Pare-pareho pala kayo ng dahilan ng mga kapatid natin. Kaya pala bigla nila akong iniwasan nang sabihin ko na hindi na ako babalik sa abroad para magtrabaho. Tapos na ang tungkulin ko kaya wala na akong silbi sa kanila. Kaya nga hinahanap pa kita ng trabaho para kahit papano kumita ka. Kaya lang kapag nalaman nila ang edad mo, umayaw sila. Mas gusto raw nila yung medyo bata pa. Mahirap talaga maghanap ng trabaho dito sa atin. Mga bata nga nahihirapan. Ako pa kaya. Sana lang mahanapan mo pa rin ako. Huwag ka mag-alala. Makakahanap din tayo. Sa ngayon pagtsaga ka muna rito sa amin. Huwag mo lang pansin ang pagsusungit ni Geraldine. Kung sa tingin nyo pabigat ako, huwag nyo na akong alalahanin pa. Ayos lang ako kahit saan ako mapadpad. Kung iniisip mo ate na umalis dito sa bahay, mas bibigyan mo na kami ng mas malaking problema. Kaya dumito ka na lang. Wala ka namang iba mapupuntahan baka marating pa sa iba nating kamag-anak na pinababayaan ka namin. Isipin mo naman sana ang mga sasabihin ng mga tao sa amin. Mula nun puro na lang sarili ninyong iniisip nyo. Huwag kang mag-alala. Hindi ko kayo bibigyan ng problema. Maiwan na kita te. Bukas ng umaga, ako magdadala ng almusal mo para makakain ka ng gusto. Inabutan pa ni Ronald ang asawa na may kung anong ginagawa sa kusina. Nang mapansin siya na galing sa likod, napakunot na lang ang noo sa pagkakatingin sa kanya. Galing ka siguro sa kapatid mo, no? Anong ginawa mo doon? Oo, dinalhan ko si ate ng pagkain niya. Dadalhan ko na nga rin sana siya ngayon Anong dadalhin mo? Yang tira-tirang pagkain na yan? Kung sa'yo ko kaya ipakain yan. Hindi Ipapakain ko to sa mga aso sa labas. Oras na magkasakit si ate, mas malaking perwisyo. Alam mo naman na may edad na si ate Chone. Nagagawa mo pa siyang hindi pakainin. Ikaw naman, nakalimutan lang siyang pakainin kung ano-ano nang isinumbong sa'yo. Kita naman sa pangangatawan niya Halos butot balat na lang siya. Tinatanggayan na nga siya sa trabaho dahil sa edad niya. Tapos ganyan pang itsura. Paano natin siya mapapalis dito sa bahay? Bakit kasi hindi ka tinutulungan ng kapatid mo? Huwag na natin silang asahan pa. Tamang sinabi nila. Hindi pwede namang malagi dito si ate. Dahil oras na abutan siya ng pagkakasakit dito, kargo natin siya. Lalo tayo mapapagastos. Dapat naman kasi gumawa din sila ng paraan kung paano mapapaalis sa lugar natin ang kapatid mo. Naisip ko nga na ipadala siya sa malayong probinsya. May kinakausap lang akong tao. Doon pwede siya magbagong buhay. Mababait naman ang mga taga ron Sigurado merong kukup-kup sa kanya. Para palang pusang ililigaw mo. Paano kung makabalik siya dito? Siyempre sakto lang ang perang ipapadala ko sa kanya.
Tingin ko rin siya ang nagdala ng kamalasan dito sa bahay natin. Yun nga din ang sabi ng asawa ni Ate Jolene. Malas daw ang pagdating ni Ate Chona. Babagsak daw ang negosyo nating lahat. Naniniwala ko sa bayaw ko dahil in-check yun. May alam siya sa mga ganyan. Lalo tuloy ako nang gigigil dyan sa ate mo. Bakit kasi umuwi-uwi pa dito eh? Lingid sa mag-asawa, narinig ko lahat ang pinag-usapan nila. Sumunod kasi ako kay Ronald para humingi sana ng tubig. Bumalik ako sa bodega na umiiyak. Habang tumatagal kasi ko dun, pahirap ng pahirap ang sitwasyon ko at nadadagdagan ng mga masasakit na salita na natatanggap. Kinabukasan panibago na naman pagmamaltrato ang naranasan ko sa hipag ko. Tama na! Maawa ka naman! Tama na ang paghampas mo sa akin ng walis! Napakatanga mo talaga kahit kailan! Tumanda ka na't lahat sa pangangatulong mo sa ibang bansa, nakakabasag ka pa rin. Talagang malas ka! Hindi ko naman sinasadya Nadulas lang sa kamay ko. Pasensya ka na. Masama lang talaga ang pakiramdam ko Nagdadahilan ka pa? Ang sabihin mo, tanga ka! Alam mo bang mahal yan? Anong babayad mo dyan, ha? Hindi ka na nga nakakatulong, perwisyo ka pa. Marami naman ako naibigay sa inyo. Hindi mo ba pwedeng palampasin ang nangyaring to? Nanunumbat ka pa sa mga ibinigay mo, ha? Kusa mo yung binigay kaya wala kang karapatan na isumbat sa amin. Wala ka talagang kwenta. Maawa ka sa akin. Hinang-hina na ako. Sana nga namatay ka na lang para mawala na rin kami ng problema dito sa bahay. Huwag ka mag-alala. Malapit nang matupad ang hiling mong yan. Mabuti pa. Bumalik ka na lang sa bodega. Huwag kang aalis doon hanggat hindi ko sinasabi. May darating akong bisita at ayokong makita kanila. Oh, sige na. Ano ba tinatanga-tanga mo dyan? Alis na! Iika-ika ako naglakad pabalik sa bodega. Nakaramdam pa ako ng pagkahilo. Kaya sandali akong sumandal sa hamba ng pinto. Diyos ko po, bigyan niyo pa po ako ng konting lakas. Nang makarating ako sa bodega, kinuha ko ang tinatago kong cellphone. Natatakot kasi ako na baka pati yun kunin ng hipag ko. Sakto naman na meron tumatawag sa messenger. Pagbukas ko ang nakangiting mukha ni Lynn. Manay Chona! Ay, kumusta na po kayo? Oh, bakit parang pumayat yata kayo at galing pa yata sa pag-iyak? Lynn, ayoko na. Pagod na ako. Sana hindi na lang ako umuwi dito sa amin. Bakit po, Manay? Ano ang nangyari sa inyo dyan? Tama ka. Totoong kwento ng mga nararanasan ng mga OFW. Pagkatapos ng mahabang sakripisyo nila sa pamilya, ni isa, wala man lang mag-alaga. Mas masahol pa sa hayop ang trato nila sa akin. Gusto pa nila ako iligaw na parang pusa. Anong klaseng mga kapatid ang mga yan? Pagkatapos sa mga ginawa ninyo sa kanila, yan pang igaganti nila? Kung alam lang nila kung gaano sila kaswerte sa inyo. Ang hipag ko nagpapahirap sa akin ng husto. Gusto niya na akong mamatay. Hindi ko alam kung bakit ganun na lang ang galit niya sa akin. Mauna na lang kamo siya. Walang utang na loob. Salamat tumawag ka. Ikaw talaga ang gusto ko makita sa huling sandali. Baka kasi hindi na ulit tayo magkita sa personal. Huwag po kayong magsalita ng ganyan. Hintayin niyo po ako, ha? Pupuntahan ko kayo dyan. Gaya ng pangako ko sa inyo. Napakalayo mo, Iha. Hindi ka agad makakapunta rito. Nandito na po ako sa atin. Kagabi po ako dumating. Kahit na pagod pa po ako sa mahabang biyahe, pupuntahan ko po kayo, Manay. Hintayin niyo ako, ha? Sige, Iha. Sunduin mo na ako. Ayoko na rito. Gusto ko na lang magpakalayo-layo. Hindi man lang nila masuklian ng pagmamahal at respeto ang ginawa ko sa kanila. Puro sama ng loob lang ang ibinigay nila sa akin. Magbabayad sila sa ginawa nila sa inyo. Sisiguraduhin ko po yun, Manay Chona. Huwag na po kayo matakot.
Pupuntahan ko na po kayo. Hindi na ako matatakot at mag-aalala dahil nandyan ka na. Bigla akong nabuhayan ng pag-asa pagkatapos ng pag-uusap namin ni Lynn. Nahiga muna ako dahil hindi pa rin nawawala ang hilong nararamdaman ko. Panay ang dasal ko rin sa isip na sana maging ligtas si Lynn sa pagpunta sa akin. Bakit ka umiiyak? Sino bang kausap mo? Sabi ko na nga ba eh. Kaya hindi ako mapakali. May masama na palang nangyayari kay Manny Choda. Mabuti na lang inutusan ako ng amo namin dahil hindi siya makontak. Anong lagay ng kaibigan mo? Sa nakita ko po, sobrang payat po niya. Umiiyak din po siya at gusto nang umalis sa bahay ng kapatid niya. Hindi po maganda ang trato sa kanya. Sasamahan na kita sa pagpunta sa kanila. Gusto ko rin kasi makasigurado. Makasigurado po saan? Kung siya ang babaeng nang iwan sa akin, dahil mas pinili niyang gampanan ng obligasyon sa mga kapatid. Medyo kahawig na kasi nasa litrato na ipinakita mo sa akin. Yun po bang babaeng minahal ninyo bago nyo nakilala ang inay? Oo, kung siya nga, gusto ko siyang tulungan. Nakakagalit din na malaman na pagkatapos ng sakripisyo niya sa mga kapatid niya, yun pa ang igaganti sa kanya. Kung ganun po tara na po, baka mahuli pa tayo Balak raw siyang iligaw ng kapatid Diyos ko, anong klaseng kapatid ang gagawa nun? Mga walang puso at utang na loob. Hanggang dumilim nakahiga pa rin ako at nakatanaw sa labas ng maliit na bintana. Dumating naman si Ronald pero hindi pa rin ako tumitinag. Blanko lang ang mga mata ko na sumulyap sa kanya. Dinalahan kita ng pagkain, te. Alam ko kanina ka pa hindi kumakain Ayokong kumain. Ha? Bakit ayaw mo? Wala ka bang ganang kumain? May sakit ka ba? Teka, bakit may mga pasa ka? Kagagawa ng asawa mo. Talagang si Geraldine. Pasensya ka na sa asawa ko, te. Masakit ba mga pasa mo kaya wala kang ganang kumain? Hayaan mo na lang ako mamatay sa gutom. Total naman balak mo kong dalhin sa malayong probinsya. Para kung hayop na ililigaw mo sa ibang lugar. Ate, hindi naman ganun yun. May trabaho naghihintay sa inyo ng mga kasama mo. Mga matatanda rin ba na ayaw alagaan at kupkupin ng pamilya nila? Akala ko ba gusto mo magtrabaho? Ito na ang pagkakataon mo. Hindi ko na rin kakayanin ng trabaho. Dito pa lang sa bahay niyo pagod na ako. Hindi ka kasi pwede dito sa bahay, te. Lalo kasi nagagalit si Geraldine. Dahil ako ang nagdadala ng kamalasan sa bahay na to. Narinig ko lahat ang pinag-usapan niyo ng asawa mo. Mas pinaniniwalaan mo pa talagang sinabi ng bayaw mo kesa sa akin. Ikukuha mo na kita ng gamot. Mainit ka Ipinikit ko muna ang mga mata ko dahil sa hilong nararamdaman ko. Kumakalamang sikmura ko dahil sa gutom. Pero wala akong lakas para kumain. Kahit nang bumalik si Ronald kasama ang asawa, hindi ako nagmulat ng mga mata. Kasalanan mo to kapag may masamang nangyari kay ate. Hindi ko naman sinasadya yung ginawa ko sa kanya kanina. Nagdilim lang talaga kasi yung paningin ko nang makabasag siya. Para yun lang, binugbog mo na siya kagad? Painumin mo na lang kasi ng gamot. Ate, inumin mo na to para gumaling ka na. Ayaw naman magising. Baka kailangan na natin siyang dalhin sa ospital. Mabuti pa nga. Dito ka lang. Ihanda ko lang ang kotse. Pagpasok sa loob ng bahay, naabutan na ni Ronald ang mag-ama. Nagpakilala si Lynn na kaibigan ko. Ipinakita rin niya ang mga litrato namin na magkasama sa Kuwait. Napilitan na rin ng kapatid ko na ipaubaya ako sa mag-ama. Lalo't sinabi ng dalaga na nagkausap kami. May tatanong sana ako. Ano yon? Sabi mo nasa Kuwait ka. Paano ka nakapunta ng mabilis dito? Kararating ko lang nang tawagan ko si Manny Choda. Bala ko talaga siyang puntahan dito para sorpresahin. Yun pala, ako ang masusurpresa sa kalagayan niya. Kung meron man siyang sinabi sa'yo, nagkaroon lang ng hindi magandang pagkakaunawaan. Ang laki ng bahay niyo, pero hinayaan mo lang na sa bodega matulog ang kapatid mo. Alam ko rin na siya ang nagpagawa ng bahay na ito. Dahil umaasa siya na kukupkupin ninyo siya kapag hindi na niya kaya magtrabaho. Tingin ko marami kang alam tungkol sa buhay ni ate. Marami talaga. Mahal na mahal niya kayo. Wala siyang bukang bibig kundi ang pagmamahal niya sa inyo.
Hindi bali nang walang matira sa kanya eh. Basta meron kayo. Ang tanging gusto lang naman niya, suklian ninyo ng pagmamahal ang ginawa niya pero hindi niyo pa masuklian. Pera lang talaga ang habol niyo sa kanya. Umalis na nga kayo. Isama na ninyo yung matandang walang silbi na yan ha. Ang dami mo pang satsat. Sobrang pagmamalupit ang ginawa mo sa hipag mo. Kakarmahin ka rin sa mga ginawa mo. Tingin mo sa kanya wala nang silbi dahil akala ninyo wala na siyang pera. Anong ibig mong sabihin na akala namin wala na siyang pera? Di ba wala naman talaga? Wala na nga talaga dahil kayo ang umubos. Dahil sa kabaitan at kabutihan ni Manny Chona, binigyan siya ng malaking halaga ng amo namin. Kahit hindi na siya nagtatrabaho, mabubuhay siya ng marangya. Totoo ba yan? Kaya nga ako biglang umuwi dahil na rin sa utos ng amo namin. Hindi niya kasi makontak si Manny Chona, kaya labis siya nag-aalala. Ronald, si Ate Chona. Kailangan na naming umalis. Huwag kayo mag-alala, hindi ko pababayaan si Manny Chona. Teka, saan niyo dadali ng kapatid ko? Kailangan ko malaman. Dadalhin namin siya sa ospital para malaman kung lagnat lang ba ang sakit niya. Sasama ako. Sumunod ka na lang, hindi ka namin maaaring pasakayin sa dala naming sasakyan. Sumama nga hanggang sa ospital si Ronald. Pero hindi ko siya pinalapit sa akin. Hindi ko rin maalis ang tingin ko sa matandang lalaking kasama ni Lynn. Pamilyar kasi siya sa akin. Ricardo, ikaw nga. Ako nga. Akala ko hindi mo na ako makikilala. Hindi kita makakalimutan kahit gaano pa katagal. Kumusta ka na? Ayos lang. Ako nga ang dapat mangamusta sa iyo eh. Kita mo naman ang naging kalagayan ko ngayon. Nagulat nga ako dahil ang layo ng itsura mo ngayon sa mga litrato na ipinapadala mo sa akin, Lynn. Noon pa naghihinala na ako na kilala kita. Kaya nang sabihin ng anak ko na pupuntahan ka niya, hindi na ako nag-atubili na sumama. Anak mo pala si Lynn. Napakabait at malambing na bata. Wala na nga siyang bukang bibig kundi ikaw. Salamat nga pala sa pagdadala niyo sa akin dito sa ospital. Akala ko talaga hindi na ako tatagal. Hindi yun pahihintulutan ng Panginoon. Balak mo bang magsampa ng kaso? Hindi na. Mas gusto ko na lang lumayo at mamuhay na hindi sa kanila umaasa. Nagpapasalamat na lang ako na nangyari to para makilala ko ang pamilya ko. Kaya ka pinagpala dahil napakabuti mong tao. Hintayin mo si Lynn ang magsabi sa'yo. Siguro maganda ang sasabihin ni Lynn. Nakangiti ka kasi Maganda talaga dahil makakatulong yun sa pagbabagong buhay mo. Ganun ba? Nasaan ba si Lynn? Nasa labas lang siya at may inaasikaso. Papasok na rin yung mamaya. Nang mga sandaling yun, kausap ni Lynn ang kapatid ko sa labas ng kwarto kung nasan ako. Nasa maayos na ang lagay ni Manny Chona. Pwede ka na umuwi. Gusto ko sana siyang makausap. Ayaw kanyang kausapin. Sinabi niya na tinatapos na niyang koneksyon sa inyo. Sana naman respetuhin ninyo ang kagustuhan niya. Hindi maaaring gusto niya. Pamilya niya pa rin kami. Pamilya na kahit kailan, hindi siya trinato ng maayos. Ang asawa ko lang naman na nagmamaltrato sa kanya eh. Lagi ko namang sinasaway si Geraldine. Nagmamalasakit ka lang naman sa kanya ngayon dahil alam mong may pera na siya. Bakit pa ayaw mo kong palapitin sa kapatid ko ha? Kung ipipilit mo ang gusto mo, tatawag kami ng pulis. Kukumbinsihin din namin na magsampa ng kaso si Manny Chona. Hindi magagawa ni Ate Chona na sampahan kami ng kaso. Kilala ko siya. Hirap ng pinagdaanan niya sa inyo. Sa palagay mo, hindi pa niya yun maiisip para lang makagante? Babalik ako kasama ang mga kapatid ko. Kami ang pamilya ni Ate Chona. Dapat sa amin siya, hindi sa inyo. Lumalabas talaga ang pagiging swapang ninyo pagdating sa pera, no? Wala ka ng pakialam pa. Basta babalik ako. Hindi mo pwedeng itago ang kapatid namin. Nang makauwi sa bahay, nadatnan ni Ronald ang dalawa naming kapatid at pamilya nila. Siguro sinabi na ni Geraldine ang lahat. Maging sila labis na nanghihinayang. Iisa lang ang kanilang pasya. Ang bawiin ako. Kung sobrang yaman ng amo ng kapatid mo, naku, siguradong malaking ibinigay sa kanya. Sa tagal ba naman niyang nanilbihan sa pamilyang yun? Sa tingin ko hindi na natin mababawi si Ate Chona.
Wala na siyang tiwala sa atin. Subukan nyo lang na suyuin ng mga kapatid mo. Malay mo sumama, di ba? Kasalanan mo lahat to eh. Kung naging mabuti lang sana ang trato mo kay ate, hindi niya pipiliin na mag-amang yun. Huwag mo na akong sisihin pa, nangyari ni. Malay ba natin na magiging milyonarya ang kapatid mo? Baka alam din ni Ate Chona ang plano ng amo niya. Baka sinadya niyang huwag sabihin sa atin para subukan tayo. Imposible kasi na wala siyang ipon at inubos siya sa atin. Huwag na nating isipin pa yan. Ang importante, maibalik natin si Ate Chona dito. Hindi na lang sana ako nakinig sa bayaw ko. Buwisit talaga. Sana solo lang natin si ate. Pangako, kapag bumalik ang kapatid mo, magiging mabait na ako sa kanya. Kung babalik pa nga siya. Nang dumalaw ang mga kapatid ko sa ospital, hindi ko sila hinarap. Nagkagulo pa nga dahil sa pagpupumilit nilang makuha ako. Labis naman ako nagtataka sa nangyayari. Nang makalabas sa ospital, tumuloy kami sa bahay ng mag-ama. At dun pinagtapat ni Lynn ang lahat. Kaya pala pinag-aagawan na naman ako ng mga kapatid ko eh. Salamat at hindi niyo ako binigay sa kanila. Pagkatapos po ng mga ginawa nila, mahirap na po magtiwala. Maayos na rin naman ang mga buhay nila eh. Hindi na nila ako kailangan. Sa pagkakataong ito, sarili ko naman ang uunahin ko. Kung gusto niyo po, dito na po kayo sa amin tumira. Hayaan natin si Chona magpasa sa bagay na yan. Ayokong isipin mo na baka interesado rin kami sa pera mo. Kahit kailan hindi ko yun iniisip. Kayo nagligtas sa buhay ko. At kilala kita noon pa. Salamat at nagtitiwala ka sa amin. Ang gusto ko ay gumaling ka kaagad para maharap mo na ang bago mong buhay. Gusto ko po bago ako bumalik ng Kuwait magaling na kayo. Gusto ko po kasi kayong makasama sa pamamasyal bago ako umalis. Para sa inyo magpapagaling agad ako. Magpahinga na po muna kayo ha. Doon lang po muna kami sa labas ni tatay. Sigurado po makakatulog kayo kaagad dahil sa gamot na ininom ninyo. Nang maiwan ako mag-isa, ilang sandali lang inantok na nga ako. Hindi ko na rin namalayan ang pagsilip sa akin ni Lynn. Mahimbing na pong natutulog si Manay Chona. Makakapagpahinga na rin siya. Hindi ko lubos maisip ang pinagdaanan niya sa kamay ng mga kapatid at hipag. Hindi po ako matatahimik hanggat hindi ko na ipaghihiganti si Manay. Alam ko ang naglalaro sa isip mo. Huwag mo nang ituloy yan. Ipaubay na lang natin sa may kapalang lahat. Hindi rin magugustuhan ni Chon ang gagawin mo kung sakali. Sige na nga po. Lingid sa kaalaman namin, itinuloy pa rin ni Lynn ang plano niyang pagkulam sa hipag ko. Isang sakit ang binigay niya kay Geraldine. Nag-alay din siya ng dasal para malasin ang negosyo ng mga kapatid ko. Namana niya ang pangungulam sa yumaong lola niya. Bakit ka sumisigaw? Ronald, ang buhok ko, naglalagas. Hindi ka dala sa shampoo? Matagal ko nang gamit yun. Ngayon lang nangyari to. Hindi ko na alam kung bakit naglalagas ang buhok mo. Hindi kaya may malubhang sakit ako. Huwag ka mag-isip ng ganyan. Ang lakas-lakas mo't malusog pa. Magpatingin na kaya tayo sa doktor. Kesa naman sa nag-aalala ako. O sige, magbihis ka at hihintayin kita rito. Hindi pa man natatagalan, sumigaw na naman ang hipag ko. Kaya napatakbo na naman sa loob ng kwarto si Ronald. Bakit ka na naman sumisigaw? Naubos na lahat ng buhok ko. Kalbo na ako. Tingnan mo, ang daming tumutubo ng mga bukol. Ano bang nangyayari sa akin? Hindi ko rin kayang ipaliwanag kung ano yan. Magbihis ka na, pupunta tayo sa ospital. Natatakot ako. Pwede bang dyan ka lang? Oo, dito lang ako. Kahit ang mga doktor nahihirapan matukoy kung ano ang sakit ni Geraldine. Hanggang maubos ang lahat ng pera nilang mag-asawa. Hindi rin nila nalaman ang tunay na karamdaman ng hipag ko. Pasensya ka na ha dahil sa sakit ko. Naubos ang pera natin. Pati itong bahay, mawawala pa sa atin. Kung nandito lang sana si Ate Chona,
Hindi niya tayo pababayaan. Sinubukan mo na bang lumapit sa mga kapatid mo? Oo, pero wala rin silang maitutulong. Pareho kasi silang minalas. Hindi nila alam kung bakit nalugi ang negosyo nila. Sunod-sunod din ang mga problema nila sa pera. Para bang isinumpa tayo. Karma siguro sa atin ito. Dahil sa ginawa natin kay Ate Chona. Dahil sa kanya, kaya tayo nagkaroon ng bahay at negosyo. Pero tinalikuran natin siya sa panahon na kailangan niya tayo. Naisip ko rin yan. Unti-unting binabawi sa atin ang lahat. Dahil naging malupit tayo sa kanya. Alam niyo na ba kung saan nakatira si Ate Chona? Sabi ni Kuya Ted, nasa bahay siya nung Ricardo. Sabi ni Kuya, nobyo daw yun ni ate dati. Iniwan daw yun ng kapatid namin dahil kami ang pinili niya. Mas gusto niya magtrabaho para matustusan ang pangangailangan namin. May pagkakataon pala siya na maging masaya. Pero kayo pa rin talaga ang pinili niya. Alam mo bang hindi nakapagtapos si ate, pero kaming tatlo pinatapos niya. Katwiran niya, ayaw niya mabuli kami. Pero siya, hinayaan kong insultuhin mo sa harapan ko pa mismo. Patawarin mo ako sa mga nasabi ko sa kanya. Nagsisisi na ako sa lahat ng masamang nagawa ko sa kanya. Tama siya, bilog ang mundo. Hindi sa lahat ng oras, ako ang nasa ibabaw. Mag-iipon lang ako ng lakas ng loob at hihingi ako ng kapatawaran sa mga nagawa ko sa kanya. Lumipat na lang sa mas maliit na apartment ang pamilya ni Ronald. Napilitan na rin magtrabaho ang mga anak para makatulong sa gastusin sa bahay at sa pagbili ng gamot ng kanilang ina. Totoo ba ang balita na nagpakamatay si Kuya Jack? Oo, nagpamatay nga ang bayaw ko kagabi. Bakit naman niya yun ginawa? Sabi ni Ate Jolina, ayaw daw na maghirap. Kawawa naman sina Ate Jolina. Hindi man lang nagpakatatag ang asawa. Maaari pa naman silang makabawi eh. Malaki rin ang utang nila. Sa kagustuhan ng may salbang negosyo, nangutang sila. Eh, laki pa rin ang kailangan nilang bayaran. Parang mababaliw na nga ang kapatid ko sa pag-iisa sa mga problema nila eh. Pera ang problema nating lahat. At isang tao lang ang pwedeng tumulong sa atin. Hindi ko pala nabanggit sa'yo. Sinubukang lumapit ni Ate Junina sa kapatid namin. Pero tinanggan siya na tulungan. Ang sabi lang sa kanya ni Ate Chona, tapos lang obligasyon niya sa amin. Kung ganon, mapapahiya ka rin kapag lumapit ka. Hindi naman ako hihingi ng tulong eh, kundi hihingi ng kapatawaran. Kung kaya ko nga lang eh, sasama din ako. Kaya lang araw-araw na lang akong pinapahirapan ng karamdaman ko. Pakiramdam ko, may sariling buhay ang mga bukol ko sa ulo. Sinisip-sip nila lahat ng lakas ko. Tuwing tumitingin ako sa salamin, ang pangit ko na. Hindi na ako magtataka kung ipagpapalit mo na ako sa iba. Hindi ko magagawang ipagpalit ka. Kayo ng mga anak natin ang buhay ko. Wala akong planong dagdagan pa ang problema ko. Kung parusa man ito sa akin, matagal ko nang tinanggap. Naging masama naman talaga ako eh. Pero sana naman, kahit ganito ang itsura ko, makatulong man lang ako sa'yo. Kaya lang, nakaratay lang ako at alagain pa. Hindi ako magsasawa na alagaan ka. Kaya huwag kang susuko. Habang naghihirap ang mga kapatid ko, masaya naman ako sa piling ni Ricardo. Dati kontento lang ako sa buhay ko. Pero ngayon kontento at masaya. Nakabalik na rin si Lynn sa Kuwait. Tatapusin na lang daw niya ang 2 taon bago umuwi. Rona, may bisita ka. Sino? Ronald? Kumusta ka na, Ate Chona? Maayos na ang kalagayan ko. Galing din dito si Ted at Jolina. Kung nandito ka para humingi ng tulong sa akin. Nandito ako para humingi ng kapatawaran sa mga nagawa kong kasalanan sa'yo. Humihingi rin ng kapatawaran si Geraldine sa'yo. Bakit hindi mismo ang asawa mo ang magsabi niyan? Gustuhin man niyang pumunta rito. Hindi ganun kadali eh. May sakit kasi ang asawa ko at nakahiga na lang siya. Anong sakit niya? Hindi pa rin malaman ng doktor eh. Sabi nga niya, karma na raw yun sa kanya. Pasensya ka na. Hindi kita pwedeng tulungan. Ate,
Hindi ako nagpunta rito para magpawa at para tulungan mo. Kapatawaran mo lang, sapat na. Matagal ko na kayong napatawad. Kaya lang kailangan kong panindigan na lumayo sa inyo. Naiintindihan kita, ate. Masaya ko na makitang nasa maayos ka ng kalagayan. Naalis na ako. Inihintay na kasi ako ni Geraldine Sa 3 mong kapatid, siya lang ang bukod tanging humingi lang ng kapatawaran. Sa kanilang 3 siya ang pinakamalapit sa akin dahil halos ako na nagpalaki sa kanya. Masakit sa akin na tikisin siya pero kailangan ko tong gawin Yun na ang huling beses na nakita ko ang mga kapatid ko. Kahit hindi man kami nagkikita, lagi kong ipinagdadasal ang kaligtasan ng buo nilang pamilya. Humihingi rin ako ng kapatawaran sa Diyos kung bakit ko nagawang tikisin ng mga kapatid ko. Gusto ko lang matuto sila na wala ako sa tabi nila. Gusto ko ring sarili ko naman ang mahalin at talagaan ko. Wakas. Okay, shoutout po tayo. Shoutout kay Lydia Lopez na always present. Hello kay Trajano Lestojas na lagi ring nakikinig. Hello kay Rai Galedo. Hi kay Eva Bob 1420 from Pag-asa Banban, Tarlac. Hello kay na Mary Ann Panganiban at sa anak niyang si Althea May Bautista na magfa-first birthday ngayong July 27 from Malvar, Batangas. Hi kay Del Kabusbusan from Quezon City. Shoutout sa Ampanya family from New Lucena, Iloilo. Hello kay na Frederick Cayube, Dario Pasha, Jasmine Garcia, Richard Lanzulela, Alan and Helen from Holo, Sulu. Hi kay Mary Ann Basira. Shoutout sa Borja family from Santo Tomas, Davao del Norte. Hi kay Angela Daphne Alejandro, kay Tito Rolando Alejandro, kay Tita Elvira Alejandro at hi din sa mga pinsan mong sina Aljun Alejandro at Ella Alejandro from Morong, Rizal. Hello kay Lea Thomas from Nico Plastic. Hello kay Annalyn Pasamik from Singapore. Hi kay Insabian from Ifugao. Hi kay Ami Viray from Talim Island, Binangonan, Rizal. Hi kay na Jace, JC, Jason Ombao, ingat sa pagmamaneo from Janisa, Toledo. Hello sa asawa ni Sheila May Cajaro na si Kerich at sa magulang mo na taga Cavite. Salamat po sa pakikinig. Hello kay na Ate Auring, Ate Nef, Faye Ruth, Kuya Dennis J, Chef M ng Amira Boxes Handicraft. Hi kay na Imelda Cordova at kay Christine Joy Cordova. Salamat sa pakikinig. Shoutout sa inyo dyan sa Bahrain from Inday Bonnie. Hello kay na Arlene Torquisa at kay Gomer Canyaveral. Shoutout sa Padilla siblings from Pangasinan. Shoutout sa Sablad family kay na Ruben Ryan, Rosario, Rubener, Rabi Rain. Shoutout sa Likwanan family kay na Romolito, Rumalin, Sara Lucio, Reolanda Dingal at kay Nanay Fen. Hello din kina Jelay, Noemi, Isabon, Maika, Angelo, Batusay, Boris at Jean Ira. Maraming salamat sa inyo. Shoutout sa Santiago family from Nueva Ecija. Hi kay Januar Avestruz from Taytay, Rizal. Hello sa mga anak ni Jessica Sobremonte na sina Jessie, Sayan, Andrea Rose, AJ, Jason at sa bunso mong si Jefferson. Love kayong lahat ni Mama. Hi kay Emeline Napoles from Dalig, Balayan, Batangas. Shoutout kay na Madam Marie, Claire, Alicia, Rosie, Racel and kay Reina. Salamat po sa pakikinig nyo. Hello kay Bangus Tilapia 6714. Hi kay Michelle Nazareno from Lucio Laurel Gloria, Oriental, Mindoro. Hello kay Connie Calcada from San Mateo, Rizal. Shoutout sa Solar Boys at kay Leo Clavesillas. Hi kay Archie Porras from Cabadbaran City, Agusan del Norte. Maraming salamat sa lagi mong pakikinig. Hello kay na Michelle Mahusay, Aldrin Esteler at Kenneth Esteler ng El Nido, Palawan, Esteler.
Hello kina Michelle Mahusay, Aldrin Esteller at Kenneth Esteller ng El Nido, Palawan. Maraming salamat po sa inyo. Hi kay Narshil Amdroa. Hello kina Amor Rada, Donald Gok at Leo Fer Bourbon from Saudi Arabia. Hi po sa bago nating listener na si Marie Louie Candy Mesa. Happy 13th birthday kay Rian Crizel Guerta. Shoutout sa Lopez family from Bicol from Claire of Quezon City. Hi kay John Del Cacha from Calamba. Shoutout sa Marfil family from Parañaque City. Hello kay Aiza Muñez from Qatar. Hi kay Nene Gayas from Mandaluyong. Hello kay Lady Dam. Hi kay Evelyn Graho, salamat po sa pakikinig. Hi kay Marisa Villanueva from Italy. Shoutout sa Acros family and Tumaliwan family from Tuguegarao. Hi kay Josefina Fuelias from Pasig City. Hello kay Virgie Oliquino from Angono, Rizal. And shoutout sa Inaria family na lagi pong nakikinig. Maraming salamat po sa pagsuporta nyo at pakikinig. Hanggang sa susunod, ingat, God bless.